Pinapunta kami rito para hiramin ulit tong karo ng santo. Karo ng santo? Oo. Sige po. Teka lang po. Tatawagin ko sila, Father. Ano? Naku, alam niyo na ba kung sinong protector ng wedding dito sa Bagong Pag-asa? O, sige. Sino? Si Mario! Hoy kayong tatlo, ha? Huwag kayong gumagawa ng maling chismis. Paano magiging si Mario? Siyang laban sa wedding dito sa atin. Aba, hindi ka ba nagtataka kung bakit hanggang ngayon talamak pa rin ang wedding dito sa lugar natin at hindi mahuli-huli? Kasi kung sino yung taong dapat uhuli, siya mismo ang protector. Hoy, Kimberly, Jennifer, Rosalie, ha? Kayo, ha? Huwag nga kami madamay-damay dyan sa mga pinag-uusapan ninyo. Ha? Huwag kayo dito! Magsilayas kayo! Layas! Naku, umalis na nga tayo dito. Doon na lang tayo sa palengke magkwento. Oo nga, at saka dun sa tabungan, tayo na! Tabungan. Magandang araw po. Araw. Ano pong karo? Yung hiniram ni Mrs. Cruz? Opo, yung isinoli kagabi. Yan nga yun. Pero bakit nakihiramin ulit? Akala ko tapos na yung procession sa San Vicente. Kasi yung amo namin, ipinapairam uli sa amin yung karo. Napag-utusan lang ho kami. Ganun po ba? Sige po, kunin na. Pero mag-ingat po kayo, ha? Medyo mabigat yan. Salamat po. Magandang araw. Mga kapatid, ano ang nangyayari sa Bagong Pag-asa? Noong isang buwan lamang, puno ang simbahan na ito tuwing linggo. Igala natin ang ating mga mata ngayon. Nasaan ang iba nating mga kapatid? Nandoon sa sabungan. Mas inuuna pa nila ang magsugal kaysa magsimba. Mga kapatid, hindi ito ang Bagong Pag-asa na nakilala ko, na kumalinga sa monasteryong ito sa napakahabang panahon. Na kahit anumang mangyari, kahit anumang sakuna ang dumaan, ay hindi nakakalimot kay Bro. Mga kapatid, panahon na para ibalik natin muli ang Bagong Pag-asang yon. Ang totoong Bagong Pag-asa.